Magandang laban ang mapapanood natin Gilas kontra sa team ng New Zealand at Australia sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kay Soto nagbabalik sa ating national basketball team at meron na naman tayong sentro na makakasama ng ating PBA GOAT na si Junmar Fajardo. Tapos na ang conference ng PBA, kampiyon na ang team ng SMB at magpapahinga ng konti ang mga players natin na mula sa PBA habang hinihintay naman nila ang mga ibang Gilas players na mula sa Japan B1 B-League at KBL. Kagaya na lamang ni Kay Soto, Dwight Ramos, AG Edu, QMB sa Japan at sa KBL naman ay si Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Nasabi na ni Coach Tim Cone na kung merong Kay Soto ang Gilas, talagang may palag sila at may kakayahan na manalo laban sa mga malalakas na teams. At ngayon nga, meron tayong Kay Soto pero linawin lang natin na tayo pa rin ang dihado laban sa mga teams ng New Zealand at Australia. Pero yung kakayahang manalo nga ay mas nagiging realistic. Merong chance kapag nandyan na naman ang Junmar Kay Soto combo sa loob ng paint. Unang makakalaban ng Gilas ang team ng New Zealand sa February 26 at sunod naman ang team ng Australia sa March 1. Back-to-back na heavy-gut ang kalaban natin pero ang nakaka-excite dito, alam natin na posible talaga ang upset home court natin tapos meron pa kang Kay Soto Junmar combo. Nandyan pa sina AG Edu at QMB na solid rin ang laro sa loob ng paint, kayang-kaya na makapagbigay ng quality minutes. Pagdating naman sa mga guards natin, walang problema, nandyan sina Dwight Ramos, Chris Newsome, Seiji Perez, Scotty, mga players ni Coach Tim Cone na kasama sa nagpataob sa mga teams ng Latvia at New Zealand. Big man plays ni Kay Soto, kanyang ipinakita sa kanyang back-to-back double-double na performance sa Japan B1 B-League at ito ang ating titignan. Unahin na natin ang play na ito na kung saan nakita ni Kay na merong open lane at hindi niya sinayang isang dribble, konting hakbang para sa isang Kaiju Slam. Gamit na gamit naman ang laki ng isang Kay Soto laban sa big man ng kalaban, sabayan sa ere para sa rebound at Kay Soto ang panalo, isang 7-3 tip in para sa ating big man. Rebound na nga, puntos pa, yan ang nagagawa ng isang Kay sa sabayan na mga plays. Lamang ang mas malaki sa loob ng paint at heto na naman si Kay follow-up dunk ang ipinakita. Talaga naman na maaasahan mo ang isang Kay Soto sa loob ng paint para sa mga big man plays. Hiningi ni Kay ang bola, nakalusot sa depensa, nagkaroon ng magandang pwesto kaya naman ito ang naging resulta. Kinaldag pa nga ni Kay Soto ang big man ng kalaban bago niya dinakdak ang bola at heto na nga ang Kaiju na pinakahihintay natin, pisikalan laban sa kanyang kabantayan. Footwork na naman ng isang 7-3 ang sumunod na galawan ni Kay. Maganda ang depensa ng kalaban pero Kay Soto kanya pa rin itong naisahan gamit ang kanyang laki at swabing galawan, puntos para sa ating malaking mama. Alley-oop play, maganda ang pwesto, may lakas nga rin para pahintuin ang defender nang sa ganoon ay hindi na makasabay pa. Kay Soto floater, mahirap madepensahan ang tirang ito dahil na rin sa tangkad ni Kay, tapos kapag inunat pa niya ang kanyang kamay ay mas lalong lumalaki ang agwat ng kanyang reach laban sa kanyang defender. Mahirap na nga na maabot pa ang bola mula sa mga kamay ng isang 7-3. Mid-range nga rin ng isang Kay Soto, kitang-kita na tumatalas at pinapagpag na ni Kay ang kalawang mula sa matagal na pagkakahinto sa paglalaro ng basketball. Nag-ala Kawamura naman ang guard ni Kay Soto, parehong mabilis ang galawan ng dalawang players kaya naman ang resulta nga rin isang malupit na highlight play. Basic na lamang ang pagpuntos ni Kay gamit ang kanyang floater at nakita natin na habang tumatagal na naglalaro si Kay ay nawawala na ang kalawang ng kanyang laro, kompleto ang kanyang skill set, merong big man kaldagan sa loob ng paint, ganun pa rin kaganda ang kanyang floater at yung mabilisang alley-oop play, kayang-kaya pa rin niya. Parang nagbakasyon lamang itong si Kay Soto pero malaki ang tulong ng bakasyon na iyon sa matagumpay niyang recovery. Kung pwede nga lang sana sa FIBA World Cup Asian Qualifiers second window na maglalaro si Kay para sigurado tayo na may laban ng Gilas kontra sa team ng New Zealand at Australia. Mas magiging maingat naman ang isang Kay Soto ngayon, yung mas madikit sa sahig na sapatos ang kanyang gagamitin dahil nakakadisgrasya talaga minsan ang sahig ng basketball court na madulas. Isa ito sa dumadali nga rin sa mga players natin na nagre-resulta naman sa kanilang pagkaka-injury. Ang pinupunto lang natin ay precaution at maging healthy si Kay laban sa team ng New Zealand at Australia sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers.